it really reflects on the pamumuno, the kind of leadership sa itong administrasyon na ito eh. Kaya nga napahiya sila dito eh. Dito. Ayan, and we are live sa ating YouTube channel. Okay, may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayon. At ito po ay una nating pag-usapan ay si former President Duterte binatikos ang pag-freeze order laban sa mga ari-arian ng KOJC at ni Apollo Kibuloy. So, ayan, pumapalag na nga si former President Duterte dito kasi kung ibagay mo ito sa ligang batas, kasi alam naman natin, kilala naman natin ang ating former President Duterte na alam talaga niya kung ano yung nakasaad sa batas, di ba? Kung ipa-pattern mo ito sa batas, wala talaga, no? Sablay ang kanilang pag-freeze order. Laban dito sa mga ari-arian ng KOJC. So mamaya i-explain natin 'yan lahat-lahat, Bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. So, eto na nga. Simulan natin dito sa itong si Presidente, dating Presidente Duterte na binatikos nila itong ginawa ng pag-freeze, itong freeze order na ginawa nila dito sa KOJC, ni Kibuloy. At ayon kay former President Duterte, maling-mali ito, no? Hindi ito para kay Duterte, labag ito sa batas. Hindi ito kung gagamitin man nila ang pag-freeze ng account ng KOJC at ni Kibuloy para lang mag-surrender itong si Kibuloy, maling-mali yun. Okay? Ito yung paliwanag ni former President Duterte bakit mali yung ginawa nila. Okay? So, pasok! Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 20-day freeze order ng Court of Appeals laban sa mga property. May ilang days yun? Teka muna Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 20-day Marley PH, ayan, shout out po sa inyo. freeze order ng Court of Appeals laban sa mga property at bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ng leader nito na Teka muna, how many days yun? binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 20-day freeze order ng Court 20-day freeze order. Ang pati mga ari-arian ni Kibuloy at yung kanyang bank account pinapa-freeze nila. Ang tanong, ito ba yung paraan ninyo para mahuli ninyo si Kibuloy, i-freeze ang mga account? Ayon kay Tatay Digong, mali ito. laban sa mga property at bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ng leader nito na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Duterte na tumatayong administrator ng KOJC Properties, naniniwala siyang mali ang utos. Sabi dito ni former President Duterte, sabihin ko sa iyo without criticizing. Okay? So meaning, ina-advisean po ni former President Duterte without hatred, without criticizing, ito yung tama, okay? Mali yan. Mali yan, yung pag-freeze ng ano tawag dito? Mga ari-arian, no? Pati siguro itong bank, no, pini-freeze rin nila. Hindi natin alam, no? Pero mali ito. It does not involve public funds. Meaning, yung pera ng mga taga KOJC, hindi ito pera ng publiko. Private group nga sila eh. Ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, private ito. Hindi involved ang gobyerno dito at hindi rin involved ang publiko dito. May sarili silang organization. Private nga sila. So, kung ipa-freeze ninyo ito, maling-mali talaga ito. Di ba? Bakit nyo pakikialaman yan? No. There is no allegation of misuse. Hindi naman, bakit nyo, anong relevance, anong relevance ng pagpapa-freeze nyo sa account ng KOJC at mga properties nila na wala man kayong ebidensya na ito ay kinurakot. Wala kayong ebidensya na ito ay ginamit sa maling paraan. At itong pera na ito, pagmamay-ari ito ng organisasyon. So, bakit ipi-freeze ninyo?
Sabi pa nga dito ni Tatay Digong, there is no allegation of misuse. Meaning, walang nagrereklamo na ginamit itong pera na ito sa mga ganitong pamaraan na hindi nagustuhan. So wala kayong katibayan para i-freeze yung account na yan. So maling-mali ito. Kung ganyan kayo kadesperado para hulihin nyo si Kibuloy, kung ganito ang gagawin nyo, wala na talaga. Sobrang palpak at sablay na talaga ang mga pinagagawa ninyo. Diba? Imagine that one. Pakikialaman ang properties, tsaka itong mga ari-arian. Wala na ba talaga kayong ganyan na ba talaga ka BO ang inyong mga intelligence na hindi nyo mahuli si Kibuloy? Diba? Ayaw nyo kasing pakinggan kung ano yung sinasabi ni Kibuloy. Mamaya i-explain ko mamaya yan. Bakit ito nagkaganito? Bakit hindi nila mahuli-huli itong mga sina Tebes, Kibuloy, sina Guho? May ito It really reflects on the pamumuno, the kind of leadership sa itong administrasyon na ito Kaya nga napahiya sila dito Ito ng korte dahil wala naman anyang involved na public fund sa na-freeze na ari-arian at wala ring aligasyon ng misuse o maling paggamit ng pera. Hindi ninyo mapapatunayan na mali yung paggasta o mali ng paggamit ng pera nila kaya i-freeze ninyo. Wala. Far out ito. Gagamitin nyo itong freeze order na ito para lang mahuli-huli nyo si Kibuloy? Nasaan na bang utak nyo dyan? Clara Ibarra, hello po. Ayan. Bless Nene Vlog. Hello, Don Mar. Yes, nakahabol ako. Ayan. Yung ating mga moderators. So, sablay ito. Dapat lang kayong mabatikos ni former President Duterte. Remember na itong ating former President Duterte, magaling ito sa batas. Ni minsan hindi yan nagkamali sa batas. Alam niya. Naging piskal yan. Dito pa lang, it really shows itong sila Marbel, sila Abalos. Dito mo talaga masasabi na gumagalaw kasi kayo without even thinking kung ano yung mga consequence ng inyong mga ginagalaw. Ibig nyo bang sabihin itong freeze order na ginawa nila, panggigipit ni Kibuloy ito para sumuko si Kibuloy? Do you think susuko si Kibuloy dyan? Mas lalo siyang hindi magpapakita niyan. Di ba? So, mali. Sinabi ni former President Duterte, mali talaga. Kung ang batas ang ating pagbabasihan dito, mali talaga. You can only freeze properties and mga account ng isang organisasyon kung merong mga nagrereklamo na mali ang kanilang paggamit sa pera na ito. Pwede nyo ma-freeze dyan. Pero kung i-freeze ninyo para mahuli lang si Kibuloy, sablay ito. That's ayon kay former President Duterte. Okay? Kaya pumapalag si Duterte dito. Kampante anya ito na kung aapilang legal counsel ni Kibuloy sa Supreme Court laban sa desisyon ng CA ay maaari nilang mabaliktad ang freeze order. So, siguro si former President Duterte, ina-advisean niya itong mga legal counsel ng KOJC at ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-apila. Okay? Kung ina-advisean po kayo ni former President Duterte, mabuti yan. Sundin nyo. Dahil alam ko, mananalo kayo dyan kung mag-aapila kayo. Kasi magaling yan si former President Duterte. Kapag mag-advise yan, sigurado yan. Sigurado yan. Naglabas ang CA ng 20-day freeze order sa lahat ng ari-arian at bank account ni Kibuloy. Mga ari-arian at bank accounts. Tapos kakitaan ang posibilidad na may kugnayan ito sa mga krimen na ibinabato sa KOJC leader. Di ba? So ang mako-comment ko dito, alam nyo ganyan na talaga sila kadesperado. Di ba? Ano kaya ang kasunod dito? Yan ang tanong Ipinapa-freeze niyo na ang account at saka mga ari-arian. Kung hindi nyo pa rin mahuli-huli kasi ito yung i-analyze natin. Pina-freeze nyo na, di ba? Diba? Teka, yung una, sinalakay nyo na yung KOJC, hindi nyo nakita. Pinuntahan ng PNP at NBI, hindi nyo pa rin nakita. Ngayon na pinapa-freeze ninyo ang account at mga ari-arian, kung hindi pa rin ninyo mahuli si Kibuloy, anong tawag namin sa inyo? Kung hindi nyo pa rin mahuli, anong tawag namin sa inyo? Wala na talaga. It really reflects on the kind of leadership itong administrasyon na ito. Mamaya i-explain ko yan. Bakit nagkaganito? Bakit itong mga high profile na sabi nila mga wanted, hindi nila mahuli-huli? Merong sagot dyan. Merong sagot dyan. At
talagang magbabackfire yan sa inyo. Oh, sa inyong kapalpakan. So, heto, Secretary Abalos, inireklamo nitong si kasi ano sila inimbestigahan sila ngayon sa Kongreso na bakit raw, sabi ni Raul Manuel sabi ni Raul Manuel, bakit kung itong mga high profile na kagaya nila ni Kibuloy, Teves, Guho, ay hindi, ako na lang nang nagsasabi niya nakasali si Teves. Kasi ito pa si Bantag. Ako nang nagsasabi diyan kasi may connection ito Ang sabi lang ni Raul Manuel, si Guho at si Kibuloy, bakit raw hindi mahuli-huli?